nabanhaw, nakita ang pinakamakaluluoy ng mga tao ng kalibutan. Kay minto o mantagaw sa nabanhaw. Pero ingon siya sa 1 Corinthians chapter 15, apan kami, but pasabot mga apostolis, sa mga pamatuod nga si Kristo nabanhaw sa gikan sa mga minatay, gikan sa katulok adlaw. Gilubog siya sa ikatulok adlaw, nabanhaw siya gikan sa mga minatay. Sa ato patinuod yun. No? Katong ihimo nito sa cross, na kaluwasan, tinuod o makasiguro ta, makalaon ta. Nga naman, nabanhaw siya gikan sa mga minatay. Nya dili ta inosente anak, kay bisan ang tibuok kalibutan nagsaulog anak. Ang pagkatao ni Jesus Christ gisaulog na sa kalibutan mo na ito Christmas season. Na, may Christmas season. Pagkahimugso na ni Jesus Christ tibali. Regardless kung tinuod ba nakapit sa December 25 or dili, pero tinuod na himugso si Jesus Christ sa Bible. Ano? O niya pag-abot niya 33 and a half years diri sa kalibutan, gilansang siya sa cross. Para sa to, para sa kabayaran o kapasayloan sa atong sala. Kaya dito niya gihimo ang kabayaran o kapasayloan sa sala ng mga pagpaula sa dugo o ang pagpakamatay dito na pag-ula sa dugo niya kamatayon niya. Kabayaran o kapasayloan sa sala sa tao. Ano ko makonekta anak, mabayaran na atong sala ing na sino, di pasaylo na o niya ni kalimtan. Manang naging sa Bible nga we are justified by faith, no? We are justified by faith. No, tungod sa pagtuo na to, sa iyang gihimo, nya ato siyang gidawat, ingon nga atong Ginoo maluluwas. Kung sa balay pa na nga nakonektaharan sa kurente, gitawon na siyang energized. Pero sa tao nga nakaangkon og kaluwasan, save ang tawag niya, no? Luwas ang tawag niya. Kung sinaluwas ang iyang kalag, dili lawas ang iyang kalag. Kay mo na siya ang matubang dito sa Dios, human siya mamatay. So dini yun na po sino samtang ni apatas kalimutan, di ta exempted sa problema. Dili exempted. Kaya nga naman, bisan pa ang mga papa, ang mga mama, dili ka makarelay nga ang tanan, no? Ang tanan gyud ng mga papa, ang tanan ng mga mama responsible na tanan dili. Kaya na yung mga papa karon nga irresponsible. May pinagmalulong sa bisyo. Mailang kayo sa matibag mga barkada na. Pero sa balay, halos way gikaon. Kay Christian ta, nya dili ta masugama kog inana, kung di ta magbantay. No? Di ta mag-careful sa atong pagkakristohanon. Padulong gyapon ta sa pagka-irresponsable. Kay gani kung atong sabton sa atong palibot, naay mga gwata nga walay ginikanan nga tarong. Makapahipuin kita mga, kana si Kuano, na-exist kaya sa kalibutan, nasa napuyuan ang iyaan niya, napuyo siya niyang uyuan niya, kaya wala siya ginikanan ng nagatiman. Walay mama, walay papa niya, pero na yung mga magpapaanan nila, kaso lang, hindi sila responsible sa ilang mga anak. Daghan kayo, kung may ka sa mga balita, daghan kayo mga anak nga gipasagdan o mga ginikanan. Atong Kristohanong pag binubuhay, dapat responsible ta. Ngano? Manubag ta sa Dios. Kano mga impierno no, dili na sila manubag kung unsay atong gihimo humanta na dili sa mga dili ako kalainan ba sa naluwas manubag ta humanta na luwas. Unsay imong gihimo human ka na luwas. Muna usan sa judgment nimo dito niya. Kung angayon ba ka tagaan sa imong gantig. Pero kung wala ka maluwas, dili na ka pangitaan mo sa gipanghimo nimo na kay wa man masulat. Pagtanaw lang dahil ito ngayong mungalan, wala masaw sa kinabuhi, wala na may laing pangitaon kasi mga ambog ng kaslino ng kalayo. Yamayin sila nga magha. Kuhan, andaman ta purong-purong ang tanan, nga magnagbuotan, dili. Ang katurang andaman o purong-purong, katong reward, katong nangaluwas na, nga nagkinabuhi isam. Pero kanang wala maluwas, niya nagbuotan-buotan, gansi siya. Kaya nga naman, impierno mong gigyapon. Impierno mong gigyapon, bisa pagbuotan ka, niya wala ka mo daw ng Kristo ng personal luwas. Kaya ng Bible, ang pagsunod nito sa langit, pagtaan ko na ito kinabuhing dayon, maangko na nito si Kristo, kaya pinaagi man ng Kristo. Ang imo dawatan sa Jesus Christ, kao bandiha ang kinabuhing dayon. Na kung igura ka na kaila kang Kristo, niya wala ka nimo maangko ni siya, wala pa sa asil ko ang imong balay, nakabalo kang kana midline na sa Korinte. Dili din mo sulod sa imong balay ang kurente kung dili ka magpakulit. Mura na siya nga, hulagway.
nag-enjoy ka sa kurente sa inyong balay, kaya nagpa-connect man ka. Mag-enjoy po ka sa kaluwasan sa Ginoo, kaya nagdawat man ka niya na may connection. Kaya kung wala pa. That is not enough, igura ka nakahibalo nga si Jesus Christ. Mutuo ka, mutuo. Nya ka na, asil ko na inyong balay, nagtuo, bitaw ka nga, sa asil ko, bitaw na main line na sa kurente niya. Isunod ay ang kurente sa inyong balay, doon kami tuo. Wala ay, kinahanglan magpakunik ka, kahit tuo mo ka, na magpakunik ka. Sa kaluwasan mo po, kung mutuo ka, dihatag siya. Udawat ba ka? Diha ang connection. Kung igor ka nakatuo, igor ka mutuo ka si Kristo manuluwas, wala pa makailangot anak. Tuo ka na nga, musunod ng kurente sa imong balay dire. Kung mutuo ko, kung magpakunik. Pero kung di ka makunik, wala dihan pa na musunod. Mao pa na kan Jesus Christ, kung igor ka nahibalo nga si Kristo manuluwas, unya gitan niya ko na sa ingon si John 3:16, gihatag ko. Sa ato pa kung gihatag, nay naghatag, nay gihatag, nay mudawat. So sa English pa na, nay sender, nay being sent, ug na ko'y recipient. Recipient pa nay mudawat. Oh, nya nay gipadala, pila gipadala. Wala ko mag-withdraw ka sa Palawan, dili pwede nga mukuha lang ka, wala ka kabalo sa code o sa sender o sa amount. Mag-ubal yun na siya. Eh kung ikaw ang recipient, pananagin ka sa sender kung unsay code. Exacto ba? Opo na. Ato kag Palawan, bisa ka ato ka sa employer, ato ka sa bangko, pangayuan di pag code, kanang transaction code niya, mga password. Na kung ikaw din ang recipient, kabalo ka kay pasaparan anong kaanatan sa sender. Mamo wala sa kaluwasan. Kung igura ka nahibalo, that is not enough. Dapat na kay connection. Wala decide ka na imong dawaton aron pagdawat nimo makakonek na dayon ka o mo-throw na dayon ang kaluwasan. Wala kanindot na human ta maluwas ingon ang pulong sa Ginoo, dili ko ta exempted sa problema. Kaya wala may gina sa Bible diha nga kung maluwas na ka, di na ka ma-undergo problema. Di na ka ma-undergo kung sa pada. Ingon ang pulong sino, we need to endure. So nang endure. Ang pulong endurance is permanence. Nagpadayon, no? Duration and then ability to withstand hardship. Muantos, bisan og naay mga kalisdanan yun, no? Adversity, especially ability to sustain a prolonged stressful effort. Wala siyang endurance. Sige, balag lisod. Panay rin gyapon, no? The act or an instance of enduring or suffering. Muna siya ang endurance. Si Jesus Christ ting agi anak. Kaya niya siya, amahan, mahal kung pwede ipaagi at palayo lang isa ko, pero dili akong kabubuton kanang imo gid may matungan. Nya ang kabubuton sa amahan, siya man gid ang mahimong propitiation, siya man ang halad pasiguli. Na kung dili niya himuon, wala takar paputay kasiguruhan. Pero tungod sa ihang gihimo, nag-anto siya. Bisan og di nagkakayo makapasan sa cross kay grabe na ka dehydrated, ay mupasan jud gyapon bisan bunal-bunalan pa. Nga naman, makaangkon lang ang mga katawan og kaluwasan. Inani kanindot, humantang na luwas, walay assurance gihatag sa Ginoo nga wala tay problema, di na ta masakit, walay gihatag sa Ginoo ang assurance. Iyon ang policy ng antos punta para sa iha. Na ang mga nagtusunod, part na siya sa endurance. Karon hapuna, isgutan nato kining mga butana. Kaya nga naman, dili man ta exempted sa problema. Dili ta exempted sa mga balatian. No? Dili po ta exempted sa mga kahintang. Dili po ta exempted sa mga aksidente. Wala. Ako, gampo medyo ko bisong lakaw. Pero saan ito? Pag subidan ako diha, kahit mag-ana ang sakyanan niya, ihulong na yun. Yung buhilo ka. Paghulong niyo na pagtamak sa bisang, tamaka niyo na pag-ayo. Muana siya, pero muana mo kinasakyanan. Kaya na may force niya. Apektuhan niya po itong magbagyo, maglinom. Kaya sa Kristohanon ka, biso pag-anak sa Diyos, dili ka exempted sa linom. Kaya kung naamang galing na, ay kahayahay pagod. Alam sa mga tao na, nadagan na tingin, grabe yung linom. Di ikaw? Di ay, basawan po, gihapon ka ay. Tamay ato ito mga katawigan nga, dabi ang linom. Basta.
May gani kay na-briefing na ginakuda ng mga sakop. Pag naagaling linog, ang pinaka-wise yun, gawas yun ta sa building. Gawas sa building. Kaya nga naman, wala yung pinaka-safe. Tanaw ka kung asa dapit ang pinaka-safe na wala mo tumba sa imo. Dito ka, na lugar. Pero tuwa kasi babaw, ikanapulo ka pala pa, kung sibato ni mo, bulokso ka. Pero makagawa sa building, dili pod. Mangita na lang ka ng makaprotect sa imuha. Na dili mo ka, pag may matumba, dili ka ba, sagi na yun. O dili ka na yung sa layo na kakayo, no? Kulpaan yun kakayo, eh. Nagtawid ako, doktora, tuwa siya sa floor. Dito siya. Luminog ito kusog kayo. Basta kay may gani kay ang iha na rasuot ka ng taas ba nga sinina t-shirt yung kibali nga orang mistida ba na taas ubos yun sa iyong paa ano yun na yan nagpi-intiway lang ba na siya niya pawad ng suga kay nanan man siya nga mupawang ng suga lagi paglinog na may sigang excited sirit na siya at saka hanto na kapag sa ground floor ampun siya. Nga mga tao, dinaganay ko dito nga araw makagawas. Kaya siyempre, severe on self na na. Pag nanas ako na, muling itagod. Di na ka magulat na pa yung maluwas mo, mangita ka kumagi nga. Pag abot yung tingnan, tanawin sa mga tao. Ay, di ay kay pagtanong. Ang bira siya sa akin. Nasa lamisa mga ano ko. Nasa, kitapis. Ya, pabilo na murag wala naman, napag-inay kuan, tining aftershock ba? Pero siya murag wala naman, ibalik siya sa kwarto tin, nagsuot sa kisakto. Hindi nakakauna ako malisang nakanay linog, di sa pagkristuhanon ka, malisang gapon ka, normal man ka na tao. Wala kayo sa ginuna, dili na kamubati anak, kumaluwas ka, wala wala, normal gapon ka nga tao. Ang yatagan sa Ginoo kasi siguro na yung imong kalag. Mga tungod kay kini atong lawas God, mao ni ang morepresenta sa kalibutan, mapakita ang sulti anak. Magkinabuhi ko tarong aron monindot ang response sa mga tao na nagtanaw sa kuha. Kung sa endurance may igsoon, di kinahanglan na kay gisugdan na sa Ginoo, mo bitang patutukon na lang taniya ito sa Hebrews. Patutukon taniya kay siya ang author and finisher. Nya makain kita nga finisher siya kay finish mo gid siya gid. I-finish gid siya. Ali siya sa sakag balik sa langit. Ingon ang Bible, iya sang gi kompleto gid dire. Manang ipatanyag na lang. Dinata problema di ta maghimo aton lang ipang tanda, aton lang ipang sulti. Aton na itanyag lang sa dawat ka rin. Dili ikaw dawat sige. Aton ra mo dawat bitagaan. Pero ana i-offer na nato sa tanan. Sa endurance maigsoon, nining mabutanga, ingon ang Paulo sa Ginoo, that is abide or stay, continue, stand, and tarry. Bot pasawat po na ang nasa ang completion sa gitawag o component sa gitawag na itong endurance. So kung may nag-endure ka diha sa Ginoo, bot pasabot, nag-abide ka, nag-stay, nag-continue diha sa Ginoo, nag-stand, or nag-tarry. Wala siya ang bot pasabot sa Paulo endure. Nag-endure siya. Now, dinhi, klase-klase ni siya nga matang, nganong mo padayon mo ta nga magbarog diya sa Ginoo. Nganong mo endure man ta, maantos man ta, malahutay man ta. Tungod ani nga mga reason sa Bible maigsoon. First, mabasa nato maigsoon diri sa 2 Timothy chapter 2 verse 3. No? 2 Timothy chapter 2 verse 3. Ingon na Paulo sa Ginoo. Nganong kinahanglan mo endure ang Christian? Una, tungod kay ingon ang Bible, thou therefore endure hardness. Musuog kita kalisdanan, musuog ta mga kanang hardness ba? Ni siya as a good soldier of Jesus Christ. Nganong mula hote tayo bisag na mga kalisdanan sa kinabuhi as a good soldier of Jesus Christ. Ang mga soldier, adisir na sila, gihatagan sila og ilang ranggo, hingagi na sila o training. Kita kong training sa katong special force, mga babae, lalaki dito, kanang bukat-kat sila taas kayo, pagkatapos munaog sila nga PC na gunitan, tanda dire, naagi din ng nila ko Sige na, kay ka na,
dili hilak sa siya, hilak. Ay ikaw sa una ba, ikaw sa una. Hindi, magbuka ka na ako dito, kung hindi ka muhimo ato. Katong isa ng urag, makuyapan gid siya nga siya agi abayan siya isa. Abayan siya. Dili sa yun ang training. Pero sa dag nahuman sa training, na siya ranggo na yun. Ranggo nimo nga kanang gusto ka nga musaka imong ranggo, ay mo na siyang mag-schooling ka. Na-schooling, yan na iban, i-promote siya to sa performance, no? Tungkol kay nana siya inalam ta. Pero adisir nimo ma-achieve ang isa ka level lagi kay hardness na gagian, na hardship. Ibalik kung level nimo moagi ka hardship. So as a good soldier daw of Jesus Christ, we need to endure hardness. Amen? Na karon, kung kagibali nga luwas naman ko, dapat wala na. Ayun ang Ginoo, kung good soldier ka ni Jesus Christ, mo endure ka hardness, sa ato pa lagi kalisdanan. Kalisdanan. Pero ingon na po sino, nindot kayo nga kung diha ta sa Ginoo, makahangyo man ta sa Ginoo. Makahangyo kita. So, we need to endure. Pag na yung mga kalisdanan, dili mo atras. Dili na mo reason ka ba rin, ay mo, bagsahan kita, grabe mo kalisod. Na mo samot pag kinakalisod din, mo palayo ka sa Ginoo. Kaya yung solusyon sa problema na sa Diyos, wala sa ato. So, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So, nata sa lumba, kita ang mga sundalo ni Kristo. Kanta sa mga bata, mga sundalo ni Kristo, di ba? Mo endure kita hardness. Ako, advice lang sa mga people, kung nasa inyo kamo, nangasave mo, niya yung mga kinikanan wala, lagi ni hardships na inyo magian, undergo gid mo anak. Diha nimo mapakita sila kung yun sa nimo pag-treat nimo sila. Giatiman nimo sila gyapon bisag nangalakad ka sa Dios. Nya giampo nimo sila. Nya maabot ang panahon nga mga luwas po na sila, malipay ti kayo. Na naman ikaw ang nahimong instrument nga dala at sila diha sa Ginoo. Na ayo atras, pag na mga kalisdanan ay atras, padayon gyud kay naa sa Ginoo ang solusyon. No? Nasa Ginoo ang solusyon. Ikaduha, sa 2 Timothy chapter 4 verse 5. 2 Timothy chapter 4 verse 5. Iyon ang Bible. But watch thou in all things. Sa tanang butang na sa Ginoo endure afflictions. Na yung mga panahon bugal-bugalan ta, usahay daotong ta, no? Mga lagat at tarong sa Ginoo. Kanang murag sila ang nahasol sa atong gihimo. Nagsimbatag buntag, nagsimbatag hapon, dapat tayo Merkulis, dapat tayo devotional. Maigson ang tanang panahon iyang nasa Ginoo gununtak. Sa tanang panahon ba dapat himayaon nimo ang Dios. Pero ang mga kalibutanon dili na sila nakasabot anak. Unsa di ay nang panagtigom. Wala ba siya, manubra na kayo mo sa langit. Huwag isobra sa langit maigsoon, wala gyud. Kay bisan atong service kulang pa ni. Kung atong sabton sa gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, kulang pa ning serbisyo atong himuon. Pero atong gisgutan dire sa panahon nga panagtigom, pulong sa Dios. Dili to magisgot ko sa mga business nga nahitabo sa wala. Nagisgot ta dire sa pulong sa Ginoo aron ang atong kinabuhi Kristiyanon manindot ang dagan. Manindot ang kinabuhi. So ingon ang pulong sa Ginoo as a worker, no? Nagapamuhat tas kabubuton sa Ginoo, we need to endure affliction as a worker of Christ. Ingon nga magbubuhat na kang Kristo, nagitin mga pag-PIBI, mga afflictions na siya. Apil na siya nga, may mong affected ta. Pero sige lang, ang pinakanindot nga, gibugal-bugalan ta, gistoryan ta nga, natas insakto. Pero ingon ang Bible nga, kung ikaw, gibinuangan ka, gibugal-bugalan ka, tungod sa imong gihimo nga di pon maayo, na angay ra pud nimo. Pero kung kita daw, gibugal-bugalan ta, nagtarong ka sa Ginoo, ikalipay na ito dapat na. Kaya nga naman, kanang mga tawhana, wala na sila nagdaot sa ato, kundi nagto sa Ginoo. So, bot pasabot, favor yun ang Ginoo sa imo. Pero kung naghimo kang dilimay, naghimo ang istorya, awrat, ang hirap po nimo, kaya na may istorya niya. Magtarong ta, istoryahon ta, pero di ta magtarong nga, sabot ng istoryahon ta. Pero yung affliction, yun na po nung sino, we need to endure affliction as a worker of Christ.
Kaya mo kalimot, magbubuhat ta ni Kristo. Dili lang kung sundalo ta ni Kristo, magbubuhat pa kita. Ha? Sa mga butang, hindi kabutan sa atong maluluwas. Number 3, why we need to endure? Because Hebrews chapter 12 verse 7. Hebrews chapter 12 verse 7. Diri sa kalibutan maigsoon, mo rin siya tropa-tropa. Ang mga anak sa yawa, unya tunguna mga anak ta sa yawa, nangaluwas ta, gikuha ta sa Ginoo aron sa pagkinabuhi dihang tarong. We are called out assembly. Called out na ta. Gikan diri, no? Unya niya nagkinabuhi ta. Pagkinabuhi ta kay kining naa diri, maghatag man ni sila og pagtamay sa atoa. Igatak mga uyuan, abay kagaw. Pagani ka nagkatukan, dinhawa na ka. Pagingnan nga, hingribaw na hinungon ko. Siya sa may imong kwan, imong pamatuod, hingribaw na ka. Ako siyang ipangutana. Ikaw, mutuo ka sa Kristo manuluwas. Mutuo. Kanang imong pare, mutuo ko na, mutuo. Kanya ikaw, luwas na. Siya, wala pa. Muna magbuhat pa ta. Ay, wala mong katuluy sa imong pare. Wala katuluy sa atong mga pare kaniya to. Sa kaluwasan, kay papangadyon raman ta. Na kung uyuan akong mga ginikanan na namatay sila na Maya ka Maria na puno ka sa grasya pula ni ko na. Ang saan to gusto kong maluwas, haluyan mo ang kalaging. Wala na sa Bible basahon nimo, ang tuwa na sa impierno dili na ginawa kahuas. Katong dato, bisa kada oras to siya magpa nobina. Bisa pa kada oras to siya magpa pangadji. Pero hiingi siya nga akong mauna, nga di na ko mahuas dire. Padadiin na lang patuan sila saro dito sa balay sa akong amahan, kay tapay lima na ko na isang lalaki, masimuanhin po siya direct. Kaya ito ano mga magwawali dito, magpaminawa sila. Yan, di gito maminaw, gawas kong. Wala istorya, gawas kong na ipatay mo balik. Tinood ka ha, kung na ipatay mo balik. Di ka mo karatil o blagan, hasip ko ano niya. Dabi ipagin, manuktok niyo ba? Ayo, nakabalo kang inyong ginubong. Nya, manuktok sa mo, ayo. Pagka nga, uy, sikuan man eh. Na, kasi mulusot ni ka rin way bangak ba? Di ko na mahitabo may zone, di na mahitabo eh. Isawanon yun ka. Patay na ko na, yung mawalik sa ayun na. Nawala kinagitawod sa Ginoo. Naging sa Ginoo sa buong ublong. Wala na pabalik ka si Lazaro. Pero naipatay, na di pa sulti pa yun sa Ginoo. Si Jesus Christ di ay, tingbalik siya baya. Ang kana pabili ni Jesus Christ for 40 days, mo nagimasihan nga, ay, si Jesus Christ nga, banhaw naman to, dili man to kung kalag naglakaw-lakaw. Nabanhaw siya, gikan sa mga minatay. O niya, iyang gipakita sa mga disciples niya, nga tinuod ang pulong nga nabanhaw siya. Ikaduha, aron ma-regulate sa niya ang church, adisir niya biyaan. Iyang ihatag sa ang komisyon, ikumplito niya tanan, adisir siya hibiya. Mo na siya ang pasabot, dili kong pagajian pa na namatay niya. Wala na, yun ang Bible, pagkamatay, ang matubang na sa magbubuhat. Pag wala ka masulat dito, ano? At ito na dahil ka sa waiting place. Impirno magyapoy tawag ka ng waiting place. Kung sa basura pa na siya, kung dili pa ka nabutang dito sa kaning compost pit, naapa ka sa basurahan, tas trash can. Pero trash na gid ka. Antos na kadaan niya. Muhawas lang ka niya, maabot ang white throne judgment. Ano be? Napag-injure pang pila katuig ang kalibutan. Wala pa ang white throne judgment. Ito sakit, gihapon ka dito na. Hantod ilabay ka dito sa compost pit. Itong final distilling sa kanang ito, lake of fire. Pag-antos na gihapon ka na. Kaya ang isorti na sa paradise, lugar maghihapon na sa kahamugaway maghihapon ang paradise. Adi sir ang new heaven and new earth. Taas naman ang istorya kung mag-real pa taan na karon. Taas pa ba ang istorya? Ano sa tada sa endurance? Kaya wala ba maputaan ng panahon na diha? Kaya kinahanglan mo endure kita. Kaya matubang man taan yung mga putangan sa kalibutan. Matubang kita. Kamu mga dalaga gusto mo dili mo anak na mo, mapadidi mo bata mo bata mo gid mo. Pumatag na basta hindi mo mag-breastfeed. Na matimpla mo kag bibiron. Luma-luma mo na ikaw panganak kung hindi mo na ikaw matiman sa bata. Di ba?
Pero kung mo na gusto niyo kay cycle man ni sa kinabuhi, cycle gid na. Gusto ko mo pa ni malay, o man na magminyo gyud ka tarong. Kayo tugot ana magpunipon lang oy. Correction. Then sa Hebrews 12:7, ingon po sila, endure chastening as a children. Dili ikaw makagara-gara, kay kung tinuod kang anak, ingon ng Ginoo, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the father chasteneth not? Nagisgot ang Ginoo latos diha. Ang kalibutan dili na pwede mo latos ng bata. Kaya nga naman, naana ang kuan, anang gitawag na to human rights. Karon haligangis ang mga bata kay wa mapanton. Under na ang mga ginikanan. Sa Bible dili, bata pa sila, imo silang instructional, imo tunduan niya. Pag-abot sa panahon nga di magpatuo, latuson gud sila. Kay ang rod of correction is the only tool, no, nga mo bulakpot ang foolishness sa kasing-kasing sa bata. Mo na siya ang only tool, no, yung sa Bible nga makapalagpot sa kabuang sa bata sa iyang kasing-kasing. Latos mo na ang Ginoo ingon sa verse 5 ana, atras na kamay. Hebrews chapter 12 verse 5 and 6 in siya, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. Ingon ng mga anak daw, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Badlungon ka sa Ginoo, ingon nga anak, badlungon ka, kunya latuson ka niya, pag di pa ipatuo na mo na. Dagana, badlungon ka, warningan ka, ya latuson gid ka. Ya wala ra bay lami na, wala ra bay latos na lami. Puro sakit yun na. Verse 6 tanawa. Unsay reason dia? For whom the Lord loveth, katong kinsa na tong gihigugma sa Ginoo, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Kaklaro ana nga pagkasulti. Madlungon ka. Mali pa to latoson pag ikastiguhon yun ka. Nga naman aron matulid ang kinabuhi. Ang latos kung pamanto na siya na aron dili magbinuang ang bata. Yan na kinahanglan pag nasip ang bata latoson dai nimo. Tanong nasip na mamatay ng bata. Kasi sa kanila kapila ka na masayot ng bata. Pero na instruction, tuduan, minani, badlungon, magmingan, antod maabot sa punto nga latuson, masalikam daw, latuson talaga ha. Sila TG, sila Jairi, nakalatos ko ano nila, sila Kirin. Sabot kung yun na, instruction na yun, nanin na, sabot, nakasabot. Pag maghimo ko na, pag magbabadlaw na yun, kasi himo-himo, gibalik-balik na, maglatos na yun. Dili lang gilatos na ko sila, kay gidaog-daog na ko sila, palanggan na ko na sila. Masip ko na sila, mangita ikong tambalan na nila. Pag nasakit na sila, timanon ako ang magbilar na nila. Ano naman, palangga na ako sila. Magbilar ko sa ila ha. Isang orasa, kinapatulogon. Kanta, si mami, tulog ka, kay Kwan. Ako rin bantay sa, mag-alarm din ko. Kawan, pagtala sa mga, oy, nakamata ang bata, painom na ko. Ano kay palangga na ako na. Pero nagpabadlong, latuson ko na ko. Ang Diyos, inunana ba yan? Gigugma niya ang magkatauhan niya, pero ginalatos niya kung magpapadlong ka. Dili ka may mga kulto, mo na magdasa ng mga tao, kaya ganan, taga kasiguruhan ng tao, kaya yun ang Bible. Kasiguro ng ihatag. Kaluwasan ng siguro daw ang ihatag sa Ginoo. Magdasa daw, kasi pagdasaan na ang latos, sakit anak. Dili sa iyo ng latos. Magdasa niya ka, sabta ang kulong sa Ginoo. Magtarong gid ka kay aron palanggaon kag samot sa imong ginikanan. Pag sikaw pabadlong, bisag daan na magwala-wala na kay naglagot to sa imo. Way ganahan nimo nga ginikanan nga mohatag sa imong gikinahanglan dayon kay nganong badlongon mo kag dako. Pero di ka badlongon, bisag di ka mangayo kana nga gikinahanglan sa ani ba. Sikreto naghatag sa imo ha kay bisag ana na kay nga naman nagtan-aw ng ginikanan sa imong kayuhan. Kung naana sa nagali sa mga tao na magkasasala, unsa na lang ang Dios. Kabalo ganit
tsansa kini nakinahanglan ba tao kinahanglan nana lipay kay kagyatagan bisag wa ka nangayo. Kung naa na initiative ang ginikanan nga sa mga anak, unsa na lang sa Dios. Kana kung makalipay lagi ka sa Dios. Mahimo man sa ginikanan kay nga naman nakapalipay man ka sa imong ginikanan. Pero badlungon kang dako, ngay kag 5 pesos, way pa ta. Dumuro na mata kayo, ano? Pero buotan ka, di ka mangayo. Di na ka mangayo, kinanglan, tagaan na yapon ka. Nga naman, nakapalipay. Ang reason na mission kay nakapalipay man ka. Na kung nahimo na sa ginikanan, makasasala mo po na imong ginikanan, nakahimo siya reward nimo tungod kay nakalipay ka sa iha, labaw na ang Dios. No? Mas labaw gyud ang Dios. Magtanaw sa mga kini mataa ba. Dili sige pangayo sa kuha pero gahangyo siya sa kinuhan dili para sa kayuhan niya. Pero naghayo siya para sa kayuhan sa uban. May nagino tagaan po niko para sa iyahan niya. Malipay kag makadawat og blessing. Kinsa sa inyo ang makadawat og blessing? Maglagot. Wala ay. Ang normal yun, malipay gid ka. Malipay gid ka. Ito, daghan namang panahon, nag-experience ako, amazing. Nindot kayo Exxon, no? Nindot kayo. Sa atong pagpadayon, ayaw kalimot, panahon galatosod ka sa Ginoo, dili magkalatosod pa do. Natarong ka. Maabot ra nang latos ko binuangkod ka. Pero sa panahon nga naa ang chastening, endure, no? Yung po siya, endure chastening as a children. Pag nanang pagbadlong, na yung mga panahon, badlong ta, pinag-ismensahe. Malinyahan ta ba? Kanang gitar nito, naigo ta. Dili, dapat nagpasalamat ta, kaya nga naman, i-correct ta sa Ginoo. Sa panahon na lasay ka, i-correct ka na pinag-isapulong sa Ginoo. Part na sa chastening sa Ginoo. Pahinumduman ka, na aron makorek ang kinabuhi na ko. Kaya sa panahon nga nakapalipay ta sa iyaha, blessings pina musunod sa iyaha. Wala na kalindot. Kunang ayaw na maglangay pag-apply sa pulong. Sa panahon nga na yung mga kalisdan, sige lang, padayon nagyapon. Pag na yung mga latos, siyempre nasayopan ka. Ato ba nga na? Ayaw gatras, bubackslide naman nino, kaya nga man, maigot tas mensahe. Sayo pa na. Kauban na siya nga nagsakit ang imong lawas, painon ka kining tambal, pait man. Paracetamol, pait man. Adi ko mo inom. Tablar na sa Kristohanon. Nga di sa musimba kay basig maigo siya sa mensahe wrong. Dili ka gustong hinluan, dili ka gusto nga kanang limpyuhan. Musamot ka kadaot. Nga naman dili man ka matarong, dili man ka matudloan. Daghan kayo ang backslide, pag mo backslide tanaw ang kinabuhi. Musamot sila kang ilaan ang dagan sa kinabuhi. Manang sa panahon nga kastiguhon ta, sa panahon nga pahinumduman ta, ingon ang pulo sa Ginoo, endure. May kang endure, magpabilin, magpadayon ra gihapon, bisan na yung mga sakit mo gipaminaw ng mensahe ko, naghimo ta dili maayo. Badlong ta sakit na oy. Sakit yun na, pero kung imong dawaton, wala nagtambal na imong imnon, bahala pait, im na lang. Kay pag abot na sa ubos, unya ang reaction mahitabo, maayo ba din ka. Munindot ang dagat sa kinabuhi. Nga naman, di ka sa balatian, na himong manaayo naman ka. Ingon na po ang kinabuhi, ingon ng Kristohano. Ika-4, nga nung magpabilita na endurance tungod kay 1 Peter chapter 2 verse 19. Ika-4 ni siya. Why we endure? Ingon ng Bible diri, 1 Peter 2:19, ingon siya diri, for this is thankworthy. No? Angay kiniw, angay pasalamatan na gitakos man ni siya na if a man for conscience toward God endure grief. Unsa ang grief? Kasakitan, no? Pag naana siya suffering wrongfully. Kung imong basahon ang context ana maigsoon, nagkinabuhi ka pero himuan kag istorya ba? Sakiton ka, bisag nagtarong unta ka. Sige lang, no? Na yung mga panahon nga, yung anak, ang atong may sugabakan, sige lang. Nagtarong unta ka, pero na yung panghitabo sa imong kinabuhi nga, dili unta na ito gusto, kaya bisa ko, di magusto unta, kaya nga dili man maayo. Makapalagot, makapasuko unta, pero gitugot man sa Ginoo na sa imo. Ingon ang Bible, wala pa daw pagsulay, wala pa daw mga kahimtang nga ipaabot sa to, hindi na to kaya. Sa to pa, kagitugot na sa imo, kaya ni mo na.
Gani sa 1 Corinthians nagsulti ang Paulo sino, nag-andam na siya glutsanan sa unahan nga aron makakaya gid ka. Dato panagi panabang gid gyapon ang Dios kung magpabiling ta dias kabubuton niya. So endure grief, no? Na mga kasakitan, sige lang. Ingon nga Kristohanon. Na endure grief as a Christian. Kalimot ha, nahimot ang Christian tungod ra gina kang Christ. Kung wala ang Christ, sa word Christian, I-A-N ang bilin. Ayan, si Ayan, yung panila. Si Ayan. Unsa na si Ayan? I am nothing. I means I. A means am. Then N, nothing. I-A-N. Wala yung nahimo, pero nahimo siyang Christian tungod kang Christ. So, panahon nga na grief, endure. Amen? Sana blagot ka ito na guna na ko kinuha pagkita ko sa kalami at pumuto niya no nako kini kigitugot sa Ginoo nagi purpose ang Ginoo ana tanan usay din lang ta kasabot no kay sa wa mo ta kabalo unahan na to kaya kung nakakita ka sa unahan na to may pa siya nga sige pag Lord kidindot pa sa tumoy na pero kaya ta kita god kanindot kayo nga naa ka sa dalan nga iyang ipasada iyang gipalakwan sa imo nga nagtarong ka kay nga naman wa mo tagi ka sa punto nga gitungong niya ngano gitugot sa imo diya pa kagsabot tingali sa pagkaron pero sa unahan masabtan gid ay mao di ay no mo lagi may mo gid ay kay hiabot naman ka pero sa wala pa kabot mo kay maglibog ka ngano ka magsika question mark pero pag abot sa unahan dili na question mark na mahimo nang padamdam na din ay mao di ay di na question mark ang sa tawag na exclamation thank you exclamation point na dili na question mark ay wala pang niwagi pero pag masabta na nimo sa unahan ma-reveal na wala ay exclamation point na dayon. Lord, thank you na dayon. Thank you, good kayo, Lord, no? Dayon. Na-endure lang in times of grief, no? As a Christian. Then, number 5, ingon sa Bible, Hebrews chapter 12, verse 3. Hebrews chapter 12, verse 3. Iyon ang Paulo sa Ginoo. For consider Him, ato na hinumduman, no? Si Jesus Christ, that endured such contradiction of sinners against himself. Unsa tong mga contradiction of sinners nga gihimo sa iya ha? Ay mo kalimot na kung imong basahon sa Bible, gi-charge siya ingon nga pamunuan sa yawa. Dios na nga nagpakatao ha, pero sa diha nag-ayo siya masakiton, giingon siya nga kana siya parang pamunuan, but pasot leader sa mga yawa. Muna iya daw bugaw ng mga yawa kay leader man daw siya. Ingon si Jesus Christ, wala gay tao nga ini kung leader siya, dili siya maghimo aron maguba ang iyang pundok, kundi iyang himo nga anong ug sa ato pa ngano nag-cast out pa man sa leader kung leader siya. So ang charge ato sa mga Pariseo sa iya tungod kay pamunuan daw siya sa yawa. Di kay na sayon. Pagkatapos ingon siya nagpaka-Diyos ka nga dili man ta ka Diyos. Tinuod Diyos gyud siya nga nagpakatao, pero gisupak sa mga tao kini mga makasasala. Mga makasasala mo ito nagkontra sa iha. Ang iyang sote, say, gubanin ninyo, kining templo. Ang templo gisgutan, nilawas mo ito na yan. Dili mo ang templo ng katong building. Gi-charge siya nga, ha? 50 anyos ka pinagihimo na mo na yun. Unya, imo rang gubuon pagkatapos imong ayuwang sa tulong adlaw. Wali siya kabalo nga ang lawas ni Kristo. Pag namatay niya siya, ilubon mo, tulog adlaw, bubuhay nagbalik. Gi-charge siya ako humbugiro. Kaya ang iyang ilang nasabtan, ito mga building ka ilang isudlan, dili man mauni ay. Wala. Sa panahon nga ma-misinterpret mo ang pulong sa Diyos, di kita mo. Ilan din ang resulta. Mga contradiction of sinners. Sa diha nga, nagkaon siya, kauban sa mga kining maniningil og buhis, gi-charge pa siya nga usab ning kung tinuod ni siya nga anak sa Dios, ano, nakiguban man siya sa mga makasasala. Tanawa ra gud. Gihimo ang istorya nga dili tinawag. Aron madaot lang yun.
Pero maigsoon, ini sa Paul, he endured. Wala siya may atras, wala siya may honong sa toyo sa plano sa Ginoo nga aron i-offer siya para makaangkon ta kaluwasan. Iya yung gihimo, no? Nag-endure gid siya against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Kay base no niya, kung dili ka mag-consider ang gihimo ni Jesus Christ, ma-wearied ka, mabalakan na ta kayo, pagkatapos, di na lang kita mo panayon. Kaya nga naman, sa atong kasing-kasing sa una-una, mapupukan man ta. Pero kung mubarog ta, mupadayon gyapon tayo, consider na itong gihimo ni Jesus Christ, kompleto na itong gihimo ni Jesus Christ. Kung mutotok ta sa iya, musunod ta gyapon sa iya, bisag na yung mga kalisdanan, makadaog gyapon ta. Amen? So, endure contradiction as a partner. Partner man ta sa Ginoo. Kita magbubuhatan niya diri sa bulaton. Pareharo ka na sa nagsulwiling ka. Ang imong trabaho pagsulti ra gyud mahitungod sa iya. Ang pag-convict anak trabaho na sa Holy Spirit ng partner ta. Ang pagluwas anak iyaha po ng kaluwasan dili na imong trabaho. Igo ra gid musulti. Ang pagluwas iya ra gyud gyapon ng partner ta. Ay dili man makadungog ng tawhan kundi wala musulti. So kita ang partner niya. Pero para sa gingon sa DepEd, patawag mo yung mga private schools association, tawag mo yung mag-meeting ni. Kaya siya nga, kita kay partner mo tada sa education, dapat mo follow ta sa kuan kay mo ni muna ingon da itong isa. Niya, ma'am, kini partner magataon sa may mga kayuhan nga himuon sa government sa amo kay partner man ta. Sa na yung mga subsidy nga himuon nila na sa bisan ang mga private schools kung na sila senior high, amo to na naman junior. Mga sikamot ni makabasa ang mga bata. Kaya bisan pa sa among foundation, makabasa na ang bata. Ano pag-abot sa grade 10, grade 9, grade 12, kabasa na ginakayo sila kay maayo naman sila din sa foundation. So nakatabang din sa quality education no. So maayo ang gihimo namo. Unsay gihimo sa gobyerno para sa amo. Kay partner makata. Partner ta pero maglukat pa may permit ninyo. Wala dako kay ba? Partner ta pero palukat pa may permit. Kina mo follow gid mi. Sakto mo na kay kina mo sulod gid mi sa kining pamagi sa Department of Education. Tama ba kay partner? Okay yan. Sige lang. Pero sa himo ninyo aron mas makapadayon pud mi. Kaya maganita pwede mo increase kung dili pa approve ta sa ilaha. Ingon to ko sa ka administrator na abnormal na ning kalakihan ni ato ni sing eskwelahan pagkatapos sila magbuot sa atong tuition. Sige lang, i-presenta na ito sa sunod o mag-meeting na po na. Kasi medyaw-yaw dire, wala man teka, dili magyapon ta makasulban na. Ato ginag-endorse dito. Mana may tabo, pero sa kinabuhi, ay mo kalimot mention, ingon ng Kristohanon, lagi may contradiction. Magtarong ta, na mag-istorya, na magdaon sa to. Samot nang dito magtarong. Amen? Ano yung mga pastor na kadungog kita na, di ka makabarog, madala ka, no, mapalayo ka sa Ginoo, kaya musunod na hinunod ka sa ilahan. Muna bantayanan, panang, bisan pag na yung mga contradiction sa kinabuhi, pupadayon kita sa Ginoo, sama sa gihimo ni Jesus Christ. Kung na sa Bible, sa verse 2, sa atong gibasa kagaya na, ang text, looking unto Jesus. Kung na yung mga kaigsunan nga naghimo nga dili mayo, ayaw na sila pagtanawa. Ayaw. Sabagay sila may manubagan na, di man kita. Ako ang ito, ito nagiglalis ko suban ng mga James chapter 1 verse 12, blessed is the man that endureth temptations. Sa ako nag-ingon, wala yun, mawala ang temptations sa tambuhin pata. Kunya, wala po na siya nag-matter kung unsay profession na to. Unsay naabot na to, anong kalibutan, education attainment, wala. Dili abot pasot na professional na ka, dako na ka naabot sa kinabuhi, wala na temptation, dili, pahirihari mo na sa may grado. Naaga po temptation. May grado o wala, professional kang dili, no? Pareha na temptations. Pero yun ang Bible, blessed is the man that endureth temptations. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. So, sa panahon ng mga tentasyon sa kinabuhi, ng mga kalisdan, ng mga problema sa kinabuhi, no? Mga tusunon, iyan ang pulo siya, kung endure ka anak, iyan ang pulo si Ginoo,
endure temptation as a person. Ingon nga tao, lagi na siya. Pero ayaw mo kalimot, samtang sige ka tintalon, wala pa mong ka makasalaan na. Kaya naman yung temptation, no? Kanang wield na ka sa temptation, diha na ka nakasala. Kaya ngawat na ba eh? Dili ko. Wala man siya, nagyan niya, mangawat lang na mo, pero madili man ka. Wala niya kakasalaan na. Pero pa siya na, sige, wala pa mo nangawat ha, pero sige naman ka. Hingkuyog na kibalik ka. Hingield na ka. Oh, nakasa na ka. Temptation is not sin. Wala pa makaisalaan na niya kung itintal ka. Basta di ka mapatintal. Pero napatintal na ka, diha na. Nagsugod na ang krimen diha. Nabantay ta. Pag na-injure ka, huwag pa sa fight ka. Dili ko. Kamura. Bahala mo diha. Sugod ka rin, di na ta mga amigo. Bahala, di ta amigo. Kuya ko kung mga amigo, mga kawatan mo din mo, mga tulisan din mo. Palayo mo kasi mo ha. Huwag kayo sa. Mga temptations, langot kita sa Ginoo. Amen? Naglahi-lahi mo ng temptations, lahi-lahi na ako ng temptations. Lahi-lahi ko siya, tumong. Usahay, ang temptation, magdaot sa imuhang dagan sa kinabuhi. Wala usahay na ay nag-eskwela. Dili, wag ka mag-eskwela. Kaya nga naman, nag-uyab-uyab man. Imbis kayo mag-eskwela, mag-project, ato ang man mag-iinom. Barkada-barkada, maglakaw-lakaw. Mag-tur-tur kayo, hindi itong tanaw. Nanadaw kayo nakasa, muros, awa, naman pa dahil eskwela. Honong na. Humiking na kapadulong. Humika na nay. Yun na, huwag pala nung tayo ni mo ilapti. Mag-nurse para bagin utak ko. Amen? Temptation na. Ang friction sa male and female lagi na delikado hindi pag magpuyog na siya. Pag na-switch mo siga gina padulong. But nonetheless, 2 Timothy chapter 2 verse 10. This will be the last verse that I'm going to cross. 2 Timothy chapter 2 verse 10. Yun ang Bible. Therefore, I endure all things for the elect's sake. Kinsa nagsulti anak? Si Apostle Paul, no? Yun siya. Naglahutay din siya sa tramutang, bisag gitulis na siya, na shipwreck siya, pilang adlaw siya nagluto-luto sa tubig, no? Kay nalunod ang ilang gisakyan, pero apil na sa all things. May panahon mo siya makaon, may panahon mo siya kwarta, kung siya gitulis pagit siya, gibugal-bugal mo siya, nagwali siya, pero apil na sa sa all things. Pero gi-injure niya, nag-injure siya. For the elect's sake. Ang toyo niya, para sa mga pinili sa Diyos. That they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Ano yung pastor o pabilin magwali sa inyo aning mga butangan? Usahay, kabalo ko kasakit yun na usahay, pero ang pulong buhian na siya, kaya gano'n, para sa kayuhan sa naminaw. Ano naghimo na? Para sa kayuhan sa uban. Ano usahay na nga, kaya kayo punta dito, no? May pagpipili na lalako ito, may kugiyes ka, no? Kaya, for the elect's sakes. Dili sa kanyang paglingon, kundi para sa uban. Kaya nga na po ng sino, endure all things. Kung sa man ang maagyan na to, along the way, sa itong pagpangalaga sa Diyos, apil na sa all things, endure. Na? As human. Yun nga tao, dili mo kita mawala ng mga problema, sa mga kalisdan sa problema, mga kahintan sa problema. Ang importante, nagpanayon ka. Looking unto Jesus. Kaya naasaya ang solusyon tanan. Amen? Nasayop man ka sa decision mo or wala, i-realign na na. Pag realign na siya, nasakto, padayon na diha, kaya insakto naman eh. Padayon. Nasayop na ka ito muna, ay, balik ka to. Ano kasi insakto na, kaya na-realign naman. Para man nagyapon, nasayop tas ng ginikanan. Sige, pasaylo na. Ay, maging mo akong kontrol na nakapasubo sa imong ginikanan. Padayon ka. Kaya na-align naman ang gitawag na itong relationship. Endure all things as human. Amen? Ayok nga, karong hapuna, nag-enjoy ta sa kitawag na to mensahe sa endurance. Karong mo padayon kita
Si Apostle po nag-encourage sa ato nga bisan unsa ang mahitabo sa kinabuhi mo padayon kita sa Ginoo. Then looking unto Jesus, kay siya ang author ug ang finisher po aning tanan.